Posible pang umabot sa 1,500 piso ang presyo ng kada regular na tangke ng LPG pagdating ng Abril. Ayon po sa LPG Marketers Association, dahil po yan sa limitadong access sa Strait of Hormuz, bunsod ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. Saksi si Rafi Tima. Ang tangke ng LPG na kadalasang may 11 kilo, nasa 825 hanggang 1,135 pesos sa Metro Manila. Pero sa susunod na buwan, posibleng tumaas ito ayon sa LPG Marketers Association dahil sa limitadong access sa Strait of Hormuz, bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Ang amin nakikitang aabutin or projection by this coming April, aabot ito ng mga 1,400 to 1,500. That is because of the new inventory that is coming in. Dagdag gastos para sa marami gaya ni Nanay Lisa na may negosyong karinderya. Pero hindi pa raw niya naiisip na magtaas ng presyo ng paninda, lalo't karamihan sa kanyang mga suki, mga taxi at TNBS driver at mga manggagawang arawan ng kita. Mahirap naman itaas yun. Wala rin silang pera. Kayo na lang po magsasakripisyo muna. Oo, ako na. Pagdating naman sa supply, sa pagtataya ng LPGMA ay walang mangyayaring shortage. Ang projection po natin, wala ho tayong mangyayaring shortage. Nasa 35 to 40 days inventory po ang LPG as of now. Sabi ng LPGMA, inutusan ng Department of Energy ang pribadong sektor na ituloy ang pagbili ng LPG anuman ang presyo nito. Sa pagdinig ng Senado noong isang araw, binanggit ng DOE na hindi naaabot sa isang buwan ang supply ng LPG. One of our major problems now is LPG. So now we're starting to go around for the restaurants and beverages kasi maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. Pagtitiyak ng kagawaran, patuloy nilang ginagawa ng paraan para magkaroon ng Pilipinas ng sapat na supply kabilang na ang LPG. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Arestado ang isang lalaki sa Davao City dahil sa pagbebenta umano ng maselang video ng sarili niyang anak. Isang babae naman ang hinuli rin sa Quezon City dahil sa pagbebenta umano ng pribadong litrato at video ng anak ng kanyang kinakasama. Saksi si June Veneracion. Kalaboso ang isang babae sa Quezon City matapos mahulihan ng mga malalaswang litrato at video. Ang laman ng mga video at larawan, 8 taong gulang na lalaking anak ng kanyang kinakasama. Ibinebenta umano niya ang mga video. Nakakulong ngayon ang suspect sa Camp Crame. Para patas lang, baka gusto mong magbigay ng statement. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Estudyante naman ang inaresto ng mga tauhan ng PNP Women and Children Protection Center sa Pasig City. Nahulihan din siya ng mga malalaswang video na ibinebenta umano niya. Undercover kami tinignan ang device, meron siya mga materials. Tinitrace na ngayon ng PNP kung sino-sino ang mga kasama ng suspect batay sa mga video. Kabilang ang mga kaklase at kaibigan. Mahalaga na matrace namin kung sino-sino itong mga biktima na nagkaroon siya ng engagement nang sa ganon, unang-una, mawarningan na sila para hindi na rin sila makikipag-engage sa iba. Sinisikap pang makuha ang pahayag ng suspect. Sa Davao City, dinakip ang isang lalaki dahil din sa umano'y online sexual abuse and exploitation. 4 na biktima ang nasagip, kabilang ang kanyang mismong anak. Ang kaso na ito is very unique kasi ang ino-offer niya, minors. Well, in fact, itong mga biktima ang ando doon sa mga images, sa mga videos, adults na sila. Sinusubukan pang makuha ang panig ng lalaki. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Umuwing luhaan ng ilang delivery rider na pumila para sa 5,000 pisong ayuda dahil wala sila sa listahan. Saksi si JP Soriano. Hindi na ipasa yung mga record. Papuntang City Hall, papunta LTFRB, walang record. Kalmado lang nung una ang 72 taong gulang na si Mang Jaime habang ikinukwento kung bakit siya hindi nabigyan ng ayuda kahapon. Nagbiro pa nga sa isang punto. Kanalaman lang niya, hindi ako kay Marcos, ang krudo. Pero maya-maya pa, Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala nang tumutulong, walang mautangan. Alam, maakso na ng gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha man lang. Ayuda. Awa nyo na po. Kaya na po talaga kami. Sana makakuha kami na kahit
Krudo man lang, paano makapag-alap buhay? Hindi naman importante ayuda, yung pang-krudo lang. Ang gusto niya, maituloy ang pamamasada ng jeepney na 37 taon na niyang ginagawa para itaguyod ang pamilya. Napanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya inutusan ang Department of Social Welfare and Development. Kaya kanina personal siyang binisita at pinaliwanagan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naipaabot na rin ang tulong at nabanggit din ni Lolo Jaime ang iba pang tsuper na wala sa listahan. Yung kay Lolo Jaime, yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. Ang instruction ng Pangulo, oo, tulungan na, hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang tsuper na qualified ang maiiwan. Hanggang kanina, halos walang nabago sa sistema ng paayuda naman sa mga delivery rider bilang alalay para maituloy ang hanap buhay kahit sobrang mahal ng petrolyo. Pasado alas 10 ng umaga, ganito po kahaba ang pila ng mga kababayan nating riders na kukuha po ng payout na 5,000 pesos bilang ayuda sa nangyayari pong krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bagaman may mga naabutan ng tulong tulad ni Mark. Dati yun, nakaka 1,000 pa ako simula alas 6 hanggang alas 10. Ngayon wala na ako eh. Minsan nakakauwi kami 300 na lang, 400. Marami pa ring nagsakripisyo ng kita, pero wala sa listahan ng mga pwedeng tumanggap ng ayuda. Sabi sa amin, tanungin namin sa sa company. Sabi naman ng company namin, tanungin namin sa LTFRB. Parang pinagpasapasahan lang kami. Dahil sayang sa oras na pwedeng ginugol nila sa trabaho, posible kayang malaman nila online kung wala sila sa listahan para dumiretso na sa registration imbes na pumunta agad sa payout center. Hindi pa tiyak kung pwede yan, pero sa ngayon, pinag-register muna ang mga wala sa listahan sa nakapaskil na QR code at kinuhanan ng detalye sa LTFRB booth para ma-check sa mga kumpanya at maghintay sa itatakdang schedule ng special payout sa mga wala sa listahan. Gas pa lang namin mag-ikot-ikot kami, sobrang laki. Kaso ngayon, wala pa yung pangalan nyo. Okay lang sir, magtiis. Antayin natin kung meron. Hindi pa rin pulido ang listahan kahit kung tutusin. May karanasan na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda noong pandemya. Pandemic pa lang, rider na ako eh. Wala yung pangalan ko eh. Sabi ko, ba't ganun? Ayon sa DSWD, ang listahan ay galing sa LTFRB na galing sa mga operators. Bagay na patuloy pa rin daw sa pagtitiyak na updated. They're being updated as we go along. That's the sad part in the sense na meron si LTFRB nung operators, pero alam naman natin rin sa baba, yung drivers mabilis magpalit eh. But hindi niya na nadideclare sa LTFRB. So we really have to make sure na mabuo natin yung list. Ayon sa LTFRB, hindi masasama sa listahan kung kulang ang impormasyon ng isang benepisyaryo tulad ng birthday, address at buong pangalan. Nakatakdaan nila silang magpulong ng DSWD at ng mga LGU para ayusin ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Arestado sa Cavite ang 5 sangkot umano sa iba't ibang insidente na akyat bahay at pagnanakaw ng sasakyan. Ayon sa pulisya, organisado ang grupo at may kanya-kanyang papel ang bawat miyembro para maisagawa ang krimen. Ating saksihan. Natutulog pa sa kanilang tinutuluyan sa General Trias, Cavite nang abutan ng mga otoridad ang 2 suspect na tinutugis dahil sa pagkakasangkot umano sa robbery at carnapping sa Tanza. Naaresto rin ang 3 nilang kasamahan. Na-recover umano sa mga suspect ang granada at baril, gayon din ang ninakaw nilang motorsiklo. Ayon sa mga pulis, sangkot ang mga suspect sa serye ng nakawan ng mga sasakyan at akyat bahay sa iba't ibang lugar sa Cavite. Organized na po itong grupo na to, sir. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang role sa grupo nila. Merong yung isa po, sir, yung po talaga ang magaling sa pagbubukas ng pintuan, bintana, siya po talagang nang-aakyat ng bahay. Yung isa naman po, sir, ay mekaniko para po siguro pagka meron silang nakuhang motor, ay yung po, sir, babaklas-baklasin niya na. Yung isa naman po, sir, ay cellphone technician. Ang gawain niya naman po, sir, ay siya po yung nagbe-breach ng password. Wala pang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Masdan ang lalaking nakapula at nakaupo sa motorsiklo sa barangay Bulihan, Plaridel, Bulacan.
Ilang saglit pa ay binuksan niya ang compartment ng motorsiklo hanggang sa hinatak niya ito paatras sa tuluyang lumayo. Nangyari yan bandang 3:00 na madaling araw nitong Lunes, sa gilid lang ng bahay ng may-ari ng motorsiklo. Ang suspect, kapitbahay ng biktima. Arestado ang suspect sa bayan ng Balagtas kung saan ibebenta niya sana ang motorsiklo. Arestado rin ang lalaking pagbebentahan umano. Maliban dun sa motor na kanyang ninakaw, mayroon pa kaming 4 na motorsiklong na-recover. Bagong lipat umano ang suspect sa barangay Bulihan ng maganap ang krimen. Nagsisisi ang dalawang suspect na nagawa umano ang krimen dahil sa panguudyok ng barkada. Naharap sila sa reklamong carnapping. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Bawas presyo sa petrolyo at dagdag pasahe sa tradisyonal at modern jeep ang ilan sa panawagan ng mga nagtigil pasada na transport group. Maraming pasahero ang nahirapang sumakay, may mga na-late at meron ding nadagdagan ng gastos sa pamasahe. Saksi si Joseph Moro. Sa hirap sumakay, unahan ng mga pasahero sa tuwing may dumarating na jeep sa bahagi ito ng Pasig City. Ang ibang walang masakyan, naglakad na lamang. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Totoo man, Pasig? Pasig po, pero nakasakay naman po kahit papano. Kaso nga lang po may nagwewelga. Ayun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak kasi syempre, kanya-kanya naman po kaming naghihirap. Sa libreng sakay na lamang ng City Hall, umasa ang mga apektadong pasahero. Yun nga lamang, pinupuno ito bago lumarga. Late na nga po eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung ganito lang po yung alternate na nila. Sa Parañaque, napilitan na mag-UB Express ang iba kahit mas mahal ang pamasahe. Pahirapan ang pagsakay ngayong araw dahil sa tigil pasada ng mga transport group gaya ng Manibela. Bilang pakikiisa, nakibusina ang ilang motorista. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan ng Manibela, silipin din sana ang bentahan ng mga oil company at gamitin ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-4 na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. So sa pinag-industry ng Ang ibang transport group sa Cubao naman nagprotesta. Yung sinasabi nilang ayuda ay halos 1.5 days lang na gagamitin ng ating mga driver at mga operator. Kailangan magkaroon ng mahabang solusyon ang gobyerno. Nagbigay suporta sa kanila ang grupo ng commuters. Napaka-band-aid solution nung ayuda. Ang binabayaran na ngayon natin sa VAT at excise tax, 21 pesos per liter sa diesel. Ibig sabihin daily, kung kumokonsume ang tsuper ng 30 liters a day, nasa halos kapantay na ng minimum wage yung binabayaran natin sa VAT at excise tax. Ang isinagawang tigil pasada, perwisyo raw ang dulot ayon sa LTFRB. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo. Kung sana po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdagan pa ng tigil pasada. So it does not help anybody. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga bus company para magdagdag ng biyahe. Pinag-aaralan na rin nila ang dalawang klase ng service contracting. Sa unang modelo, makikinabang pareho ang mga pasahero at tsuper dahil hindi na sila ang sasalo sa gastos sa diesel. Tulad sa Quezon City kung saan may mga QCity buses na may tsak na sahod ang mga driver. Ang Pasig LGU naman bumili ng mga electric vehicle para gamitin sa libreng sakay. Ang ikalawang modelo naman na net service contracting ang mas pinapabura ng LTFRB. Dito may babayaran ng mga pasahero pero discounted. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at ang discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para hindi naman sila malugi.
Hihingi na ang LTFRB ng budget para mapondohan ang service contracting pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.